Olivia's POV. Mukhang may pinatumba ka mga kalabaw ah. Pabirong puna sa akin ni Dio nang lapitan ko siya matapos kong manggaling sa banyo kung saan ay may dalawang lalaking nagtangka sa buhay ko. Mabuti ka pa napansin mo may pinatumba akong kalabaw, samantalang ang isang tao dyan ay magtatanong pa kung okay lang ako. Obvious namang hindi ako okay dahil namumula ang leeg ko sa pagkakasakal sa akin kanina. Naiinis na sambit ko kay Dio. So, kaya ka pala inibitahan ni Chloe dahil dito sa loob ng pamamahay nila balak kang paslangin. Hindi ba nito alam na maaaring madamay ang magandang reputasyon ng kanyang ama? Natatakbo pa namang vice-presidente ng bansa sa darating na botohan? Naiiling na komento ni Dio. Ngunit paano kung kasabot pala ni Chloe ang ama nito sa pagtatangka sa buhay ni Gabriel? Anong ibig mong sabihin? Nakakunot ang noo na tanong nito. Paano kung si Senador Barredo ang nag-uutos na ipaligpit si Gabriel? I mean, ama ito ni Chloe, kaya parang imposible naman yatang hindi nito alam ang mga ginagawa ng ama nito. At saka, hindi ba kasabot din ito ang kanyang ama sa pagtatago ng katotohanan kay Gabriel na buhay pa ito? Tila nahulog sa pag-iisip si Dio at tinitimbang ang posibilidad ng mga sinabi ko. Actually, hindi naman ako sigurado sa sinabi ko. Ang akin lang, posibleng magkasabot nga ang mag-ama. Sa tingin ko ay may point ka, Olivia. Bukas na bukas ay iimbestigahan din natin si Senador Barredo. Pero sa ngayon, wag mo munang isipin yan. Dapat ay makauwi ka na agad sa bahay mo para malagyan mo ng yelo yung leeg mo at nang hindi magkapasa. Makalipas lang ang ilang sandali ay mabilis din kami nakarating. Pagdating namin sa tapat ng bahay ko ay hindi na tumuloy si Dio sa loob para makapagpahinga ko ng maaga. Bye, see you. Paalam ko rito pagkababa ko sa kotse nito. Kumuway lamang siya bilang tugon sa akin. Pagkatapos ay umalis na agad ito. Nang makaalis ang kaibigan ko ay mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay. Initsa ko lang sa sofa ang aking shoulder bag kung saan naroon ang aking armas na iniwan ko kanina sa kotse ni Dio. Nagtungo ako sa ref at kumuha ng yelo pagkatapos ay inilagay ko sa malinis na towel at idinampi-dampi sa bahagi ng aking leeg kung saan ako hinawakan ng lalaki kanina. Nang matapos ay umakyat na ako sa kwarto ko. Pabagsak na inhiga ko ang aking katawan sa aking kama. Kahit paano ay nagbunga ang pagdalo namin sa party kanina. Nagkaroon kami ng bagong ideya na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. At kapag ako ang nakalutas ng kaso sa pagtatangka sa buhay ni Gabriel, ay isasampal ko sa kanyang katotohanan. Gusto kong malaman nito na nagkamali siya na tanggalin niya ako bilang kanyang bodyguard. Maya-maya ay napabalikwas ako ng bango nang tumunog ang aking cellphone. May mensahe sa akin si Ninong. Pinapapunta niya ako sa opisina nito ngayong umaga. Dahil may importante raw itong sasabihin. Tinatamad na bumangon ako at mabilis na ligo. Nang matapos ay kaagad na din akong umalis. Wala pang isang oras ay nakarating agad ako sa presinto kung saan ang opisina nito. Tumaas ang kilay ko nang makita ko si Dio na halos kasabay ko lang din dumating. Good morning, Olivia. Kakahiwalay lang natin kagabi pero nandito ka na agad para makita ako? Nakangising biro niya sa akin. Asa ka pa? Sagot ko rito at pabirong inirapan ko siya. Don't tell me na ipinatawag ka rin na maaga ni Sir Sandro? Tanong sa akin ni Dio habang sabay kami naglalakad. You guessed it right. Simpleng sagot ko. Nang makarating kami sa tapat ng opisina ni Ninong, ay huminto na kami sa pag-uusap ni Dio. Mukha kasing may seryoso at importanteng sasabihin si Ninong. Good morning, sir. Magkakasabay naming bati. Sit down, dahil may pag-uusapan tayong mahalagang bagay. Utos nito sa amin sa seryosong anyo. Nagkatinginan kami magkaibigan. Pareho kaming walang ideya kung anong mahalagang bagay ang pag-uusapan namin. Ano pong mahalagang bagay na pag-uusapan natin, sir? Hindi nakatiis na tanong ko agad. I want the two of you to drop the case of Gabriel Villatore. May mahalagang kaso ko na ibibigay sa inyo at sobrang delikado to. Kaya gusto ko mag-focus kayo sa kasong to. Ito ay tungkol sa malaking drug syndicate sa bansa na involve ang ilang kilalang malalaking tao sa bansa natin. At mga halangang kaluluwa nila. Kaya gusto kong buo ang atensyon ninyo at nakapokus lang sa kasong ito. Kaya lahat ng mga ebidensya at impormasyong nakalat ninyo ay i-turn over niyo sa akin dahil ibibigay ko sa bagong hahawak ng kasong ito. Mahabang paliwanag sa amin ni Ninong. Muli kami nagkatinginan ni Dio. Bagamat masaya ako dahil babalik na ako sa aking totoong trabaho, ay may bahagi ng puso ko na ayaw bitiwan ng kaso ni Gabriel. Hindi ko pa nga napapatunayan kung totoo ba ang hinala ko na magkasabwat ang mag-ama na si Chloe at Senador Barredo sa pagtatangka sa buhay ng binata. Ay bibitawan ko na agad ang kaso?
Parang basta ko nalang itinapon ang mga pinaghirapan namin ni Dio. Pero anong magagawa ko? Hindi ko maaaring suwayin ang aking superior. Kaya mabigat man ang loob ko ay kailangan kong bitawan ang kaso ni Gabriel at harapin ang panibagong kaso na hahawakan ko. Ang kasong hahawakan ninyo ngayon ay tungkol sa drug lord na si Abner Juco. Panimula ni Ninong. Mula sa projector na nasa harapan namin ay nakita ko ang pamilyar na lalaki. Saglit akong nag-isip kung saan ko siya nakita. Mahinang napapitik ang daliri ko sa hangin nang maalala ko na kung saan ko siya nakita. Sa party kagabi ng ama ni Chloe, nakita ko ang lalaking ito at siya ang kaibigan na kausap ng ama ng dalaga. Kung ganon, isa palang pinaghihinala ang drug lord ang taong yun? Alam kaya ng senador ang tungkol sa maruming trabaho ng kaibigan niya? Siya si Abner Juco, 50 years old, biyudo at may nag-iisang anak na binata. Isa to sa pinakamayamang negosyante at politiko sa Iloilo. Ang pagkakaalam ng lahat ay isa siyang matulunging mayor sa lugar nila dahil yun ang image na ipinapakita nito sa mga tao. Ngunit nung isang linggo ay sinalakay ng team ninyo ang isang malaking laboratory ng paggawaan ng iba't ibang uri ng mga pinagbabawal na gamot. At 3 sa mga nagtatrabaho ron ay nahuli, samantalang ang iba ay nakatakas at ang iba naman ay mas piniling magpatiwakal kaysa ang mahuli ng mga pulis. Ang 3 nahuli ay naagapan ng mga kasamahan ninyo nang tangkain nilang kitilin ang kanilang buhay. Nung isang araw, ang 3 nahuli ay kinanta kung sino ang pinuno ng kanilang sindikato. At ang pangalan ni Mr. Abner Juco ang kanilang sinabi na may-ari ng laboratory. Ngunit sa kamalasan, biglang pinaslang kahapon sa loob ng kulungan ang 3 yon at walang nakakita kung sino ang gumawa niyon dahil sinira nila ang mga CCTV. Mukhang may traidor sa kulungan kung saan nakapiit ang 3 yon. Kaya siniba ko ang lahat ng mga naka-duty ng pulis na araw na mangyari ang pagpaslang sa 3 lalaking yon. Mahabang pahayag ni Ninong Sandro. Ang problema ngayon, wala nang tatay yung witness laban kay Mr. Juco. Kaya ang kailangan namin gawin ni Dio ay mangalap ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Tama po ba ako, sir? You're right, Olivia. Kailangan ninyo makakuha ng matibay na ebidensya laban kay Abner at mahanap kung nasaan ang pinakamalaking laboratory niya ng mga ipinagbabawal na gamot. Hula ko, may itinatago rin itong maliit na laboratory sa loob ng bahay nito. Kaya gusto kong pasukin ninyo ni Dio ng palihim ang bahay niya mamayang gabi para makakuha ng mga ebidensya. Makakaasa kayo na hindi namin kayo bibiguin, sir. Matatag na sagot ni Dio. Nagpatango-tango si Ninong nang marinig nito ang sinabi ni Dio. Sir, ang tungkol po kay Gabriel. Sinabi ko nang wag na ninyong alalahanin tungkol sa bagay niyan dahil magmula ngayon, labas na kayong dalawa sa kasong yan. Maliwanag? Yes, sir. Magkasabay na sagot namin ni Dio, pero ako ay napipilitan lang. Gusto ko kasi na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa kaso ni Gabriel dahil nais kong patunayan sa binata na ako ang tama at ito ang mali. Ngunit paano ko yun magagawa kung ganitong hindi na ako pwedeng mag-imbestiga sa kanyang kaso? Siya nga pala, sir. Sa pagkakaalam ko ay napapalibutan ng mga CCTV camera ang buong bahay ni Juco. Mahihirapan yata kami makapasok nang hindi nila nalalaman dahil tiyak namang may nagbabantay sa monitor ng mga CCTV. Biglang tanong ni Dio. You don't have to worry about Dio. May kilala akong magaling na hacker at siya ang gagawa ng paraan para magkaroon ng interruption ng mga CCTV sa bahay ni Juco. Pero gusto kong malaman ninyo na 1 oras lang ang magaganap na interruption. Kaya makakuha man kayo ng ebidensya o hindi, ay kailangan ninyong makalabas agad sa bahay ni Juco bago pa maibalik ang koneksyon ng mga CCTV sa loob at labas ng bahay niya at maging sa buong subdivision. Maliwanag? Yes, sir. Muling sagot namin ni Dio. Good. Makakaalis na kayo at pagplanuhin ang inyong hakbang para mamayang gabi. Pagtataboy ni Ninong sa amin, sabay kaming tumayo ni Dio at sumaludo bago kami lumabas sa opisina nito. Paano na ngayon ang ginagawa nating investigasyon? Tanong ko kay Dio habang naglalakad kami palabas ng presinto. Huminga ng malalim si Dio at napailing. Wala tayong choice kundi ang tumigil at sundin ang ipinag-uutos ng ninong mo, Olivia. Kailangan nating mag-focus sa bago nating misyon. Tama si Dio. Wala kaming choice kundi ang sundin ang ipinag-uutos ni Ninong. Siguro ay mas mabuti nga ang ganito para tuluyan ng maputol ang koneksyon ko kay Gabriel. 9:00 ng gabi nang magpasya kami ni Dio na pasukin na ang bahay ni Mr. Juco. Mula sa loob ng kotse ni Dio na nakaparada sa harapan ng isa sa mga kapitbahay ni Mr. Juco, ay nakita namin ito na lumabas at umalis kasama ang mga bodyguards nito kanina. Kaya tiyempo na wala ito ngayon sa loob ng bahay niya. Handa ka na ba? Tanong sa akin ni Dio matapos isuot sa mukha nito ang itim na bonnet. Yes, I'm ready. Mabilis kong sagot matapos kong maisuot din ang bonnet sa aking muka. Sa gilid ng bahay kung saan mas mababa ang pader, pinili naming dumaan.
Walang kahirap-hirap kaming nakaliban sa loob ng bakuran. Remember Olivia, we only have 1 hour to survey and found evidences in this house, okay? Paalala sa akin ni Dio. Tumangulang ako bilang sagot. Pagkatapos ay nagkanya-kanya na kaming direksyon sa kung saang bahagi. Si Dio ay sa loob ng bahay nagtungo. Samantalang ako ay lumigid kung saan may nakita akong daanan ng mga tao. Maingat ngunit mabilis ang aking kilos dahil limitado lang ang aming oras. Maya-maya ay bigla akong napatago sa likuran ng isang malaking flower vase nang marinig ko na may parating na mga tao. Bahagya akong sumili para tingnan ang mukha nila at kung saan sila pupunta. Bigla akong kinutuban na nasa bahaging ito ang laboratorio ni Mr. Juko na tinutukoy ni Ninong nang makita ko na ang suot ng dalawang lalaki. Parehong nakasuot ang mga ito ng puting laboratory gown at nakagwantes pa ang kanilang mga kamay. Nakita ko silang naglakad hanggang sa dulo ng pasilyo. Bigla akong napabalik sa pagtatago nang lumingon sa gawi ko ang isang lalaki na tila ba sinisigurado na walang nakakita sa kanila. Pero nang muli ko silang silipin ay nagtaka ako nang makita kong wala na sila sa kinatatayuan nila. Lumabas na ako sa pinagtataguan ko at lumapit sa lugar kung saan ko sila huling nakita. Pero kaagad napakunot ang noo ko nang makita kong wala namang pintuan sa paligid, kundi puro dingding na puti lang ang aking nakikita. Hula ko ay may sikretong daanan o pintuan ng bahaging ito, kaya bigla na lang nawala ang dalawa. Akmang hahawakan ko ang dingding para alamin kung may sikretong button ba, ngunit hindi ako natuloy dahil narinig ko ang mga yabag ng mga tao na tila papalapit sa kinaroroonan ko. Mabilis akong bumalik at muling nagtago. Halos hindi na ako humihinga nang biglang huminto sa tapat ko ang mga taong yon. Na walang iba kundi si Mr. Juko kasama ang ilang mga tauhan nito. Nahaharangan ng likuran nito ang taong kausap nito, kaya hindi ko makita kung sino ang kausap niya. Nang bahagyang umatras si Mr. Juko, ay saka ko palang nakita kung sino ang kausap nito. At hindi ko inaasahan ang taong makikita ko na kausap ng matanda. Gabriel? Sambit ko sa pangalan ng taong yon. Anong ginagawa nito sa bahay ni Mr. Juko? At ano ang koneksyon niya sa lalaking ito na pinaghihinala ang pinuno ng malaking sindikato sa bansa? Natutuwa ako at nakapasyal ako rito sa bahay mo sa Maynila, Tito Abner. At asahan mo ang aking suporta sa darating na botohan. Nakangiting kausap ni Gabriel kay Mr. Juko. Inaasahan ko talaga ang suporta mo, Gabriel. Kapag magpakasal na kayo ng inaanak kong si Chloe, ay magiging inaanak na rin kita. At natutuwa ako na magiging bahagi ka na rin ng buhay namin. Masayang wika naman ni Mr. Juko. Ako rin, Tito Abner. Natutuwa rin ako na magiging bahagi kayo ng buhay ko. Saad naman ng binata na maganda ang pagkakangiti. Mula sa pinagtataguan ko, ay dinig na dinig ko ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi ko mapigilan ang pagkuyom ng aking mga kamao dahil nakaramdam ako ng galit kay Gabriel. Bulag ka talaga, Gabriel. Bulag! Kahit sinabi ko na sa aking isip na kakalimutan ko na ang binata, ay nasaktan pa rin ako nang malaman ko na may balak palang pakasalan ni Gabriel si Chloe. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang nakita nito sa babaeng iyon at tila baliw na baliw siya rito. Sa pinaghalong selos at galit ko kay Gabriel, ay hindi sinasadyang natadyakan ko ng medyo malakas ang flower vase. Dahil sa ginawa ko ay biglang naalog ang kinalalagyan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang tila napansin ni Mr. Juko ang paggalaw ng puno. Akmang titingin ito sa direksyon na kinaroroonan ko na biglang lumapit sa Gabriel sa harapan nito at mabilis itong kinausap. Siya nga pala, Tito Abner. May nakita akong tao na naglakad papunta sa bandaron na tila nakasuot ng lab gown. May laboratory ka ba rito sa bahay mo? Biglang tanong ni Gabriel. Hindi ko alam kung nakita ba ako ng binata kaya sinadya nitong harangan ang view patungo sa akin o nagkataon lang na lumipat ito ng pwesto. Kaya bigla akong naharangan at hindi nakita ni Mr. Juko. Ngunit sinadya man ito o hindi ay lihim ako nagpapasalamat sa kanya dahil sa ginawa nito. Nagbibiro ka ba, iho? Paano naman ako magkakaroon ng laboratoria dito sa bahay ko? Naiiling na sagot ni Mr. Juko. Baka yung nakita mo ay mga tauhan ko naglalagay ng mga gamot sa gilid-gilid ng bahay ko para mawala ang peste sa paligid tulad ng daga at ipis. Naglalagay sila ng pest control kaya nagsuot sila ng parang lab gown para proteksyon sa kanilang katawan. Paliwanag pa nito kay Gabriel. Tumangutang ulang si Gabriel at hindi na muling nagtanong pa. Napaismid naman ako sa sagot ng matanda. Ngayon ay natitiyak ko na may lab nga sa bahaging iyon kung saan biglang nawala ang dalawang lalaki. Dahil hindi naman naglalagay ng pest control ang sinasabi nitong mga tauhan, kundi nakasuot talaga ang mga ito ng lab gown tulad ng suot ng mga nagtatrabaho sa loob ng laboratory. Balita ko ay may nililigawan ka raw ngayon, Tito Abner. Balak mo na bang mag-asawang muli? Tanong ni Gabriel na biglang nainiba ang topic ng kanilang usapan. Natawa ng malakas si Mr. Juko nang marinig ang sinabi ng binata.
Naglakad ng kaunti ang matanda na sinundan naman ng binata, kaya naiba ang kanilang pwesto. Ngayon ay parehong nakatigilid sila sa akin, kaya nakikita ko ang ekspresyon sa kanilang muka. Wala akong nililigawan, iho, pero may babae akong itinatago at siya ang aking asawa ngayon. Ayokong ipakita sa mga tao kung sino siya dahil ayaw naming dalawa na malaman ng kanyang pamilya kung nasaan siya. Hindi kasi boto sa akin ng mga magulang niya dahil malaki ang agwat ng edad namin. Kaya pinalabas naming wala na siya para hindi na siya hanapin pa ng mga magulang niya. Kapag nalaman ng mga magulang niya na buhay pa siya, ay tiyak na paghihiwalayin nila kami. Mahabang pagkukwento ni Mr. Juko. O ayan, sinabi ko sa iyo ang sekreto ko. Sana ay huwag mong ipagsabi kahit na kanino. Don't worry, Tito Abner. Your secret is safe with me. Nakangiting sagot ni Gabriel. Lalo sana akong magagalit sa binata dahil sa pakikipaglapit nito sa mga taong katulad ni Mr. Juko. Kung hindi ko lang nakita ang pagkuyom na mahigpit ng isa nitong kamao, nagtaka at naguluhan ako sa nakita kong inasal ni Gabriel. Hindi magiging ganito ang reaksyon nito kung tunay ang pakikipagkaibigan nito kay Mr. Juko. Ano ba talaga ang dahilan ng tila pakikipaglapit mo kay Mr. Juko, Gabriel? Ano ba ang paki mo sa kanya? Bulong sa isip ko. Natutuwa akong marinig ang mga sinabi mo, Gabriel. Hindi nga nagkamali ang aking inaanak sa pagpili niya sa lalaking makakasama niya habang buhay. Nakangiting papuri ni Mr. Juko sa binata na tanging ngiti lang iginanti sa kaharap. Alam mo, Tito, curious akong makilala ang batang-bata mong asawa. Siguro napakaganda niya, kaya ka nabighani sa kanya. Ani Gabriel na ikinabura ng matamis ng ngiti ng matanda. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang kanyang reaksyon. Pakiramdam ko ay pareho silang may tinatago na ayaw nilang malaman ng isa't isa. Kung ano man yon ay tanging sila lang ang nakakaalam. Sa ngayon ay hindi pa handa ang asawa ko na humarap sa kahit kaninong tao. Kaya pasensya ka na kung hindi kita mapapagbigyan, Gabriel. Pansin kong hindi nawala ang ngiti sa labi ni Gabriel kahit na tinanggihan ito ni Mr. Juko. Ngunit ang mga kamao nito ay lalong tumiim ang pagkakakuyom. Mas lalo tuloy ako nagduda sa motibo ni Gabriel sa pagpunta sa bahay ni Mr. Juko. Maya-maya ay naudlot ang kanilang usapan nang biglang may lumapit na tauhan ni Mr. Juko at may ibinulong. Nagtangu-tango naman ito at pagkatapos ay nakangiting inakbayan si Gabriel matapos umalis ang tauhan. Is there something wrong, Tito Abner? Concern na tanong ni Gabriel. Not a big problem, iho. May konting problema lang sa aking mga CCTV sa paligid. Ang mabuti pa, sa loob na lang ng bahay ko ituloy natin ang ating kwentuhan. Aya ni Mr. Juko. Sure, Tito. Mabilis na sagot ng binata. Pagkatapos ay sumunod na sa matanda na naunang maglakad palayo sa kinaroroonan ko. Ngunit bago tuluyang umalis ang binata ay saglit na lumingon ito sa direksyon ko. Pagkatapos ay biglang napailing. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ang ginawa nitong pag-iling. Nakita ba niya ako, kaya ito napailing? Pero bakit hindi nito sinabi kay Mr. Juko na narito ako? Mabilis kong ipinilig ang aking muka para maalis ang binata sa aking isip. Konting oras na lang ang natitira sa amin ni Dio. Kaya kailangan ko nang magmadali. At sana ay naramdaman ni Dio ang pagdating ni Mr. Juko at makapagtago siya sa loob ng bahay. Tiyak na malalagay sa kapahamakan ng buhay nito kapag mahuli ito ng mga tauhan ni Mr. Juko.